pinagmumulan ng pagkakawatak-watak yun. Dapat ngayon yun ang dahilan para tayo magkaisa. Yung shared experience, bonding moments. Kasi ba naman, bro? Sinabi ko na magdala ng mantel. Hindi nagdala. Wala na nga siyang food. Kawayan ba naman pati yun? Ano ba naman? Kasi naman bro, kanin na lang ngayon sa kanya eh. Ang dinala ba naman hilaw? Tama ba? We have servant leaders who are afraid to give fraternal correction to erring brothers. Pinagdadasal na lang na gumalaw si God para magbago na ang kapatid na naglulumunoy sa kasalanan. We simply lack the courage to live out the spirit of loving correction, which is at the very heart of our being one community in Christ. Kasi correct mo, mag-low yan. Eh, yan pa naman yung coordinator natin sa ganito. Naglalaro, paano na lang yun? We are simply afraid to correct. We are here in this community to be each other's tools for growth. Hindi tayo isang komunidad ng mga komang. No? May imagine mo kung lahat tayo komang? Di ba? Oh, bro! Kung tayo man ay komunidad ng mga komang, maghilahan tayo ng mga braso para matanggal ang pagkakomang. May mga members tayo, mabilis magbanta na maglalaylo na lang kapag nabigyan ng fraternal correction. Mga kapatid, kung ayaw mong magpakorek, mananatili kang sanggol sa kaluluwa. Kawawa ka naman kapatid. Dapat yata magkaroon ng bagong ministry, Infants for Christ. Kawawa ka naman, sanggol ka na lang habang buhay. At aasahan mo ng community, ay, alagaan ka, sasaklibihin ka, kakalingahin ka, arugain ka, kawawa ka naman. Why? Konting bagay, At yun nga, there are still those who do not regularly attend our activities, always having a reason to miss household meetings, general assemblies, community activities, and gatherings. May sakit kasi si Ingrid, dadalhin ko sa doktor. Yun pala, yung doktor ni Ingrid, veterinarian. Si Ingrid. Yan ang iba, tumata ka sa service. Hello? Andiyan ba si sister? Hello pa? Sino pa? Yung mama mo nandyan? Teka, sandali na po. Sino po sila? Ay, pakisabi si brother ganito. Sandali lang po. Mama, si brother ano daw? Sabihin mo, wala ako. Hello po. Sabi po ng mama ko, wala daw siya. Brothers and sisters, when we serve God, it is not for God. It is for us. Ulitin ko yun. When we serve God, it is not for God. It is for us. Wala tayong pwedeng gawin na makakadagdag sa pagka-Diyos ng Diyos. Diyos na yun eh. So kung ano man ang gagawin natin para kay God, ang bawat pagsunod natin kay God, ang bawat pagtugon natin sa panawagan ng Diyos, ay hindi para sa Diyos, para sa ating sarili. Alam niyo na ba yung the parable of Mr. Yes, Lord? Alam niyo na yun? May nakarinig na dito noon? The parable of Mr. Yes, Lord? Meron kasing isang
member ng CFC FFL. Ayan, member siya ng CFC FFL. Ang tawag niya sa sarili niya, siya si Mr. Yes Lord. Kasi lahat ng sabihin sa kanya ni God, ang sagot niya ay, Yes Lord. Isang gabi, ginising siya ng Diyos. Anak, gising ka. Lord, ikaw pala yan, Lord. Yes, Lord. Sabi niya gano'n. Anong pagagawa mo sa akin, Lord? Tapos sabi ni God sa kanya, anak, sa labas ng bahay mo, merong bato. May bato, Lord. Anong gagawin ko sa bato, Lord? Itulak mo, anak. O sige, yes, Lord. Sabi niya gano'n. Labas siya ngayon sa bahay niya. Nakita niya, sa harapan ng bahay niya, may bato. Mas malaki pa sa bahay niya. Tulak siya ngayon ng bato. Sige, tulak. Tulak siya ng tulak ng bato. Araw-araw gabi wala na siya ginawa. Hindi magtulak ng bato. Konting kain, konting pahinga, tulog, tapos tulak na naman siya, hala. Ang araw ay naging linggo, ang linggo ay naging buwan, ang buwan ay naging taon. Tulak pa rin siya. Tinalaw siya ng demonyo, pinagtawanan siya, minuwag pa siya. Sira ulo ka talaga! No, o hindi ka sira ulo, alam mo bang mahigit isang taong ka na nagtutulak ng bato na yan, hindi naman gumalaw yung bato. O di ba sira ulo ka? Kago ka niyan eh. Tulak ka ng tulak, hindi naman gumagalaw. Matahimik si Mr. Yes, Lord. Ayoko na, Lord! Ayoko na, Lord! Narinig siya ni God. Sabi ni God sa kanya, anak, anong ayaw mo na? Lord, yung tulak ng bato, Lord. May isang taon na nagtutulak. Tulak ng bato. Hindi naman kumalaw. Nagkalating pulgada mo. Hindi ko alam ba ito. Nagtawanan ito lamang demonyo, Lord. Gago daw ako. Sinawala ko daw. Kasi hindi ko alam ba ito. Sabi ni God sa kanya, anak, pinakamamahal kong anak. Ang sabi ko naman sa'yo, di ba, itulak mo ang bato. Hindi ko naman sinabing pagalawin mo. Ako ang magpapagalaw sa bato. Tapos ang ginawa ni God, tinuro niya yung bato. Lumabas ng laser beam sa daliri. Gumalaw yung bato. Sabi ni Mr. Yes, yay! Galing mo talaga, Lord! Galing talaga ni God! Pero teka lang, Lord, ha? Mawalang galang na po. Kasi Lord, may isang taong kung tinulak yan, ayaw gumalaw. Ikaw, hindi mo hinawakan, tinuro mo lang, may laser beam na lumabas sa sarili mo, gumalaw yung bato. Bakit niyo pa ako pinagtulak? Sabi niya, anak, pinakamamahal ka man. Sabi ko sa'yo, itulak mo ang bato. Dahil hindi gumalaw ang bato, ang pinaniniwalaan mo, ikaw ay nabigo. Pero tingnan mo, anak. Tingnan mo yung mga braso mo, hindi ba't nagkamasel ka?